Kasi kayo ang boss eh. Yes, Your Honor. And therefore, kayo po ang may responsibilidad lahat ng katarantaduhan na nangyari doon. Yes, Your Honor. Dapat talaga kasuhan ka. Tama? Tama ba ako mali? Yes, Your Honor. Yun. Kanina, pinagit ni Congressman Chua sa kanya kung lahat ng mga responsibility niya ay nagagawa niya. Sabi ni District Engineer M.D. Alcantara, masyadong marami, di ba? Kaya na, sagot mo, masyadong marami yung pinipirmahan mo yata yung ginagawa mo na hindi mo na kaya. Ano ba yung pagkakasagot mo? Hindi po, marami lang pong dumadating na papel po sa Maraming dumarating na papel sa'yo Your Honor. na yung iba ay hindi mo na talaga pinag-aaralan. Maraming dumarating na... Pinag-aaralan lang po, but sabi ko nga po, Your Honor, I base my signature on the reports and signature. Kanina, binanggit mo rin na District Engineer Alcantara na yun ang kakulangan mo. Ano yung kakulangan mo? Pakipaliwanag mo nga sa amin, ano yung kakulangan mo? Ang binabanggit ko pong kakulangan ko, ay yung kakulangan kong puntahan po yung project dahil nag-rely lang po ako dun sa mga nakapirma pong mga tauhan ko. Hindi lang kakulangan niya, malaking kakulangan yan. Hindi mo napupuntahan. Sapagkat mandato mo rin na-monitor yan tama? Yes, Your Honor. Hindi mo napupuntahan dahil may tiwala ka, correct? Yes, Your Honor. Tinan nyo Ayan. Ibig sabihin, kung ilang mga proyekto hindi mo napupuntahan, wala ka napupuntahan proyekto. Binanggit po kanina, meron naman po akong napupuntahan. Kanina, binanggit yung mga proyekto mo na hindi pa tapos Ibig sabihin, lahat ng mga proyektong sinabi ng ating Pangulo na hindi pa sinimulan pero nakalagay completed na, hindi pa tapos pero nakalagay completed na, kasalanan yan ng District Engineer. Tama ba ako? Mali. Yes, Your Honor. Yun pala naman dapat talaga kasuhan ka. Tama? Tama ba ako mali? Yes, Your Honor. Yun. Ngayon, teka, ikaw pa, sabi dito, you rose from the ranks, di ba? Yes, Your Honor. Kailan ka nagsimula sa DPWH? 1994 po, Your Honor. 1994. Kailan ka naging district engineer? 2019, Your Honor. 2019 ka naging district engineer. Yes, Your Honor. Sino ang nag-assign sa'yo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar, Your Honor. Secretary Mark Villar. Yes, Your Honor. Ano bang ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor, that time. Nag-apply ka? Yes, Your Honor. Yun lang. Chairman, gusto kong bigyan linaw dito, no? Mr. Chair. Alam nyo, mayroong mga tanong pa ako. Mamaya na lang siguro. Mr. Chairman, short manifestation. Alala po ba na? Mr. Chair. Congressman Nakakot. Thank you, Mr. Chair. This is in connection with the questioning of the Chairman Chua. The 2019 ka naging district engineer. Yes po, Your Honor. Itong mga projects na ito, which are questionable, nangyari noong anong taon? Yung pong PL I think 2025 po yung tanda ko po. At yung binabanggit po ng Pangulo ay 2020, I think 2022 or 23 po yata. Ayun. Ngayon, ang tanong, engineer, kayo po bang nag-propose ng mga projects na ito na may isama sa NEP? Gaya po Pakisagot lang po. Siyempre, Kayo po ba nag-propose Senado ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. And this was never changed by the Plans and Finance Office of the Department of Public Works and Highways. Yes, Your Honor. Okay. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Wala raw
involved na po. Yes, Your Honor. Okay, O, very clear. Now, by the kayo po business ang boss ng information, DEO, right? Hindi siguro, mga Pardon, Your Honor. Kayo po ang pinakamataas sa Yes, district Your Honor. office. Okay. Opo. And therefore, you're responsible sa lahat po na hindi mangyayari o mangyayari na masama. Kayo po, di ba? Kasi kayo ang boss eh. Yes, Your Honor. And therefore, kayo po ang may responsibilidad lahat ng katarantaduhan na nangyari doon. Yes, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chair. Very clear. Okay mga kababayan, bago po natin bigyan reaksyon ang mga ganapan dito sa House of Representatives mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa aking walang kakwentang-kwentang video mga kababayan. Okay mga kababayan, itong si Benny Abante, alam mo si Benny Abante mga kababayan, matibay ang pagkakakondisyon nito kumbaga sa manok, mga tibay, pilay tari na, tumuka pa, nanalo pa mga kababayan, ayun bang natalo ka na pero nanalo ka pa, Okay mga kababayan, tinatanong ni Benny Abante na dapat daw kasuhan itong notorious ng Bulacan na si Engineer Henry Alcantara. Dahil nga po siya ang pinaka-boss ng mga ghost project at yung mga substandard na flood control project mga kababayan. Sabi ni Benny Abante mga kababayan, tinanong siya, di po ba mga kababayan kung sino kung paano siya napasok, paano niya nakuha ang posisyon niya ngayon mga kababayan. Ang sabi po ni Alcantara, nag-apply daw po siya mga kababayan. Kaya naman mga kababayan, pinagluloko tayo ng mga hinayupak na to. Alam niyo naman sa mga gobyerno, kailangan mo ng backer, di po ba? Siguro senador ang backer niya. Kaya nakuha niya yung pwestong yan mga kababayan. Kahit naman po sa ating kahit sa mga local government, sa mga munisipyo, sa mga kababayan, local government, sa mga munisipyo, tingnan niyo yung mga nakatrabaho dyan, magkakabag-anak mga kababayan, hindi, malapit na kaibigan. Kaya lang po ang katotohanan, kahit imbestigaan niyo po yan, yung panahon ni Pangulong Marcos Sr., bawal po yan, yung magkakabag-anak sa gobyerno. Dapat tinanong ni Abante mga kababayan, may kasabwat ka bang senador o congressman? Dapat ganun. Yun, di po ba mga kababayan? Ito naman pong si Congressman Acop mga kababayan, parang nilinis na yung mga politiko dahil sabi niya, wala nga raw involved na politiko dahil mag-isa lang tong si Alcantara na nag-propose ng mga ghost project na yan. Alam nyo mga kababayan na hindi naman ma-aprobahan niya na kung walang backer, walang suporta ng isang politiko. Napakalakas po naman dyan sa taas. Atan nyo, palaging Bulacan, yan, malaking nakuwang pondo mga kabayan, tulad nga dyan sa Senado, nakuha lang pondo, number 1 sila sa pinakamalaking nakuwang pondo, ang Bulacan. Paano din magtutudo yung mga tao mga kababayan? Nasasabing walang politikong involved. Baka may siyempre baka may senador na bumabakap dyan, o siya yung nagpasok nagbacker kay Alcantara para makuha yung pwesto dyan sa district engineer mga kabayan, yung panahon ni Villar. Ang hirap ito mga kababayan, parang walang mangyayari, walang masasabit na politiko rito mga kababayan. Parang madidiktik talaga rito yung mga district engineer, yung mga kontraktor, yung mga alaalay nilang mga engineer, mga kababayan.
politiko, parang malabo, huwag nyo nang intayin. Magalit ng gusto ang taong bayan. Nakita nyo sa ibang bansa. Napuno na ang mga taong bayan. Diyan sa Indonesia. Diyan sa Malaysia. Dahil sa patuloy na pangurap, nag-aaklas yung taong bayan. Huwag nyo nang hintayin magaganon dito sa Pilipinas yan, mga kababayan. Kailangan may makulong, may managot. Wala dapat pagtatakpan dito, mga kababayan. Ang hirap nito, mga kababayan, ang gaganda ng buhay nila, pero pinapakain nila sa pamilya galing sa naaw. Pinapakain nila sa pamilya galing sa naaw. Ang mga hinayupang na to, dami naghihirap. Kung walang mga kurap, bababa yung presyo ng bigas. Kasi pag walang nagkukurap, bababa mo yung mga tax ng gasolina, bababa yung presyo ng bigas. Hanggat may mga kurap, walang pag-asa ang Pilipinas. Ang mangyayari po nito mga kababayan, pagtatakpan nila yung mga sarili nila. Sino ka ba nakakitang iniimbestigahan mo yung sarili mo? Dapat dito magkaroon ng independent mga kababayan na mag-iimbestiga. Nakita naman yung bagong DPWH, lilinis agad yung pangalan ng isang senador. Di pa man lumalalim yung investigasyon. Lilinis na agad yung pangalan. Yung mga politiko pong yan, mga kababayan, pagtatakpan po nila yung mga kaibigan nila, yung mga kasama nila. Ayan po mangyayari dyan. Kaya wag na po tayong umasa na may politiko, senador, congressman, na makukulong dyan. Nakita nyo si Saldico, natin tumakas na nasa Amerika, siguradong pag-uwi niyan, merong brace sa leg, tapos di na maapagsalita, naka-wheelchair. Ganyan po. Okay, mga babayan, tingnan po natin kung ano yung mangyayari dyan sa mga ginagawa nilang investigasyon sa kanilang mga sarili, mga babayan. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Pilipinas, mga babayan.